Oktubre, taong 2016. Sa isang madilim na bahagi ng Maynila, naglalakad si Trixie Mijares, 19 anyos, isang third-year accountancy student. Kasama ang kanyang nobyong si Paulo Manalansan. Hating gabi na at ang kalsada patungo sa compound na tinutuluyan ng fraternity ni Paulo ay masukal at halos walang ibang kabahayan. Ayon kay Paulo, gusto lang niyang ipakilala si Trixie sa mga frat brothers, isang bonding bago matapos ang SEM. Sa loob ng maliit na bahay na yon, may mga bote ng alak, malakas ang tugtog at mga lalaking halatang sanay sa magulong gabi. Sa una, nakaramdam ng kaba si Trixie. Ngunit dahil tiwala siya sa kanyang boyfriend ay nakapag-adjust din siya kalaunan. Tumawa siya sa mga biro at nakisabay sa mga kwentuhan. Ngunit habang tumatagal ang oras, napansin niyang may kakaibang tingin sa kanya ang ilan. May mga bulungan, may mga ngiti na may ibang kahulugan. Pinilit siyang uminom kahit na panay ang tanggi at ilang saglit pa ay bumigat ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang hinawakan ni Paulo sa kamay at pinilit na maging kabahagi ng grupo. Tumanggi si Trixie, ngunit dahil sa kahinaan ay nagawa siyang dalhin ni Paulo at ng mga lalaki sa isang kwarto. Ang mga ilaw ay madilim. Tanging dilaw na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag. Doon niya narinig ang salitang yon, hirap o sarap. Hindi siya pumayag, nanginginig ang boses niya. Paulit-ulit ang kanyang pagtanggi, ngunit sa halip na pakinggan, nagtawanan lamang sila. Isa-isa silang lumapit. Ang mga kamay na dati tila kaibigan ay naging mga kamay ng pang-aabuso. Si Paulo, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay hindi man lang tumindig para protektahan siya. Pilit siyang sumigaw, ngunit sa lakas ng tunog at sa layo ng kabahayan ay walang nakarinig. Walang tumulong. Sa gabing yon, gumuho ang lahat. Ang ingay ng tawa at musika sa kabilang silid ay naging tunog ng pagkawasak. Pagsapit ng madaling araw, tahimik na lumabas si Trixie ng bahay. Luhaan, mahina at wala sa sarili. Ang lansangan ng Maynila ay tila walang pakialam sa isang babaeng tinanggalan ng dignidad. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay sa lahat. Ngunit sa loob ni Trixie, may bahaging hindi na kailanman mabubuo. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyari. Sa loob ng universidad, nanatiling tahimik si Trixie Mijares. Ngunit sa loob niya, may paulit-ulit na ingay. Ang mga tinig, halakhak at mga kamay na pilit niyang gustong kalimutan. Tuwing umuwi siya sa dormitoryo, nakatingin lamang siya sa kisame, gising hanggang madaling araw. Sa bawat pagpikit, bumabalik ang mga imahe ng gabing yon. Pinilit niyang bumangon araw-araw. Pumapasok pa rin siya sa klase, nakikihalubilo sa mga kaklase. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay naroon ang pagdurusa. Hindi siya makakain, hindi makapag-concentrate, at madalas ay nauuwi sa pagyak tuwing mag-isa. Ang kanyang mga marka ay bumagsak. Ang dating masigla at masipag na estudyante ay napalitan ng tahimik na anino ng sarili. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mag-chat si Paulo. Mga mensaheng tila walang nangyari. Mga simpleng kumusta at mga paanyayang magtagpo. Walang paghingi ng tawad, walang paliwanag. Para bang normal lang ang lahat. Sa bawat mensahe, mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya ginamit. Ang lalaking minahal niya ay hindi pala lubos na kilala niya. Hindi niya makayanang magsumbong. Bukod sa takot ay wala siyang kahit na ano para patunayan ang nangyari sa kanya. Sa loob ng dorm, napansin ng kanyang roommate ang pagbabago.
madalas siyang tulala. Madalas ding nasisigawan ng professor dahil sa pagkakautal o kawalan ng focus. Ngunit kahit may mga nararamdaman na kakaiba, walang nagtanong ng direkta. Enero 2017, 3 buwan matapos ang insidenteng yon, nagsimula ng mapagod si Trixie sa sariling katahimikan. Nagsimula siyang humanap ng paraan upang mapanagot ang mga nagkasala sa kanya. Sa gitna ng kanyang paghahanap, lumapit sa kanya si Tristan Cruz, isang bagong recruit sa frat na kaklase ni Paulo sa engineering, at kasama ng gabing yon nangyari ang bangungot ni Trixie. Ayon sa kanya, hindi rin siya pinatahimik ng konsensya nang mangyari ang insidente. Isinalaysay ni Tristan ang katotohanan. Nakita niya kung paano pinilit si Trixie sa kwarto. Naroon siya, nakatayo sa tabi ng pinto, nanginginig habang pinipigilan ang sarili. Tinangka niyang pigilan ng grupo ngunit hindi siya pinakinggan. Mula noon, gabi-gabi siyang binabagabag ng mga alaala. Sa loob ng ilang buwan, pinilit niyang kalimutan ang lahat. Ngunit nang makita niya si Trixie na tila unti-unting nasisira, nagpasya na siyang huwag ng manahimik. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng pag-asa si Trixie. Sa tulong ni Tristan, nagsimula silang mangalap ng mga piraso ng katotohanan at inilabas ni Tristan ang mga screenshots ng group chat ng frat na naglalaman ng paksa ng nangyari kay Trixie. Nakiusap si Tristan kay Trixie na makikipagtulungan siya ngunit kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang kaligtasan. Pumayag si Trixie sa hiling ni Tristan. Marso taong 2017, sa tulong ni Tristan Cruz at ng isang legal aid volunteer mula sa Women's Desk, dumulog si Trixie Mijares sa QCPD upang magsampa ng kaso. Sa loob ng presinto, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang isinusulat ang pahayag. Sa bawat linya ng salaysay, muling nabubuhay ang sakit na pinilit niyang kinalimutan. Ipinahayag niya ang mga detalye ng gabing yon, kung paanong ipinakilala siya ni Paulo Manansala bilang nobya, kung paanong pinagkatiwalaan niya ang mga kaibigan ni Paulo at kung paano nawasak ang kanyang pagkatao. Sa unang yugto ng investigasyon, ipinakita ng frat ang kanilang depensa. Ayon sa kanila, pumayag naman daw si Trixie. Ang mga pahayag nito ay pinagtibay pa ng ilang mga miyembro na loyal sa grupo at takot maparusahan. Ngunit sa gitna ng mga kasinungalingan, inilabas ni Trixie ang kanyang hawak na ebidensya. Mga screenshots ng group chat ng frat, mga mensahe ng pagyayabang at ang planadong pang-aangkin kay Trixie ng gabing yon. Nagulat ang grupo dahil hindi nila alam kung paano nagkaroon ng access si Trixie sa group chat ng frat. Ang mga linyang mababasa sa mga mensaheng yon ay sapat na upang ilarawan ang intensyon. Sa loob ng ilang araw, nagsimula ng lumakas ang kaso. Nagsumite si Trixie ng medical report at psychological evaluation. Hindi rin nagtagal ay nalaman ng grupo ang pagtatraidor ni Tristan. Bago pa mapahamak, humingi ang kampo ni Trixie at Tristan ng protection order at temporary restraining order sa mga akusado upang manatiling ligtas ang biktima at testigo. Sa kabila nito, dumating ang mga banta. May mga hindi kilalang numerong tumatawag sa kanya. May mga mensahe ng pananakot. Ang pangalan niya ay kumalat sa universidad at ang mga bulong-bulungan ay muling nagdulot ng kahihiyan. Ngunit hindi na siya umurong. Oktubre 2017, isang taon matapos ang insidente, umabot sa korte ang kaso ni Trixie. Sa loob ng silid hukuman ng Regional Trial Court, humarap siya sa mga lalaking sumira sa kanyang pagkatao. Ang depensa ng frat ay nanatiling iisa. Ang lahat daw ay may pahintulot. Ngunit nang lumitaw at tumistigo si Tristan Cruz,
unti-unting nabasag ang pader ng kasinungalingan. Detalyado niyang inilahat kung paano plinano ang gabing yon. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay ideya ni Renzo Vergara, ang leader ng frat. Sa gitna ng paglilitis, lumabas ang mas malalim na motibo. Si Renzo, ayon sa mga mensahe, ay natipuhan si Trixie. Ginamit niya si Paulo, ang nobyo ni Trixie, upang madala ang dalaga sa lugar bilang bahagi ng plano para subukin si Paulo at sabay na makuha si Trixie. Ang lahat ay orchestrated. Ang lahat ay pinaghandaan. Sa sumunod na pagdinig, lumantad ang isa pang babae, dating kasintahan ni Renzo, minsang ginamit din sa parehong paraan. Sa kanyang salaysay, tinukoy niya ang parehong ritual, ang parehong takot at ang parehong katahimikang pilit niyang lunukin. Ang kanyang paglabas bilang testigo ay naging tuluyang pagbagsak ng frat. Agosto 2018, binigkas ng hukom ang hatol. Guilty sa multiple counts ng panghahalay si Paulo at 6 pang miyembro ng frat. Si Renzo Vergara, ang leader, ay tumakas bago pa man mabasahan ng sentensya at idineklarang fugitive under manhunt. Pinatawan ng 30 taong pagkakakulong ang mga nahatulan, kasama ang pagbabayad ng moral at exemplary damages kay Trixie at sa isa pang biktima. Ipinag-utos din ng permanenteng pagbuwag sa fraternity sa loob ng universidad. Matapos ang hatol, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Trixie. Patuloy ang kanyang pag-aaral. Ngayon ay nasa huling taon na ng kanyang kurso. Si Tristan naman ay lumipat ng paaralan matapos ang insidente. Sa ilalim ng katahimikan, nanatiling bukas ang isang sugat. Si Renzo Vergara, ang leader ng fraternity, ang tanging hindi pa nahuhuli. Sa mga ulat ng pulisya, may mga nakapagsabing nakita ito sa Pampanga, ngunit walang kumpirmasyong kung ito ay totoo. Hunyo 2019, isang balita ang nakarating kay Trixie. Ayon sa ulat, isang lalaki umano ang umatake kay Tristan habang pauwi sa kanilang bahay. Hindi man namukaan ang lalaki, ngunit malakas ang kutob ni Trixie na marahil ay si Renzo Vergara ang nasa likod ng pangyayari. Sa kabutihang palad, naitakbo si Tristan sa pinakamalapit na ospital, dahilan upang maagapan ang kanyang tinamong tama sa katawan at makaligtas. Dahil dito, nakaramdam ng iba yung kaba si Trixie. Pakiramdam niya ay maaaring siya na ang isunod ni Vergara. Dahil dito, lumapit muli si Trixie sa otoridad para magbigay ng impormasyon sa nangyaring pag-atake. Sa sandaling yon, kumilos agad ang mga otoridad. Ibinigay kay Trixie ang mahigpit na proteksyon at sa tulong ng Women and Children Protection Desk ng QCPD, inilatag ang surveillance plan. Naniniwala silang babalikan ni Renzo si Trixie upang tapusin ang kanyang paghihiganti. Naglagay naman ng mga undercover agents sa paligid ng tinitirhan ni Trixie. Ilan ay nagpapanggap ng mga sibilyan. Ang mga araw ay lumipas ng normal. Ngunit nanatiling alerto si Trixie at ang mga otoridad. Ika-5 ng Agosto taong 2019, bandang 10:10 ng gabi, nakita sa CCTV ng barangay ang isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie na palihim na lumalapit sa gate ng tinitirhan ni Trixie. Bit-bit ang patalim, dahan-dahang sinubukan itong pumasok. Sa puntong yon, napansin ni Trixie ang pagpasok ng pamilyar na anino kung kaya't agad niyang inalerto ang 2 pulis na naka-duty sa mga panahon na yon. Habang papasok ang lalaki, lumitaw mula sa dilim ang mga nakaposisyong operatiba ng QCPD. Walang oras para makatakbo. Sa loob ng ilang sandali, naharang siya ng mga armadong pulis. Tumakbo ito patungo sa kabilang bakuran,
ngunit hindi na nakalayo matapos patamaan ng pulis sa kanyang hita. Nabulabog ang mga residente at nagkaroon ng sigawan, ngunit dahil sa pagiging handa ng mga pulis ay naiwasan ang kapahamakan. Kinumpirmang si Renzo Vergara ang suspect ng gabing yon. Matapos ang operasyon, dinala si Renzo sa headquarters. Sa kanyang pag-amin, sinabi niyang bumalik siya upang maghiganti sa nasira niyang reputasyon. Tuluyang ikinulong ang lalaki at nadagdagan ang kanyang sentensya ng 15 taon. Sumatotal na mahigit 40 taon ng pagkakakulong o halos katumbas ng reclusion perpetua. Sa pagwawakas ng lahat, muling nakamit ni Trixie Mijares ang katahimikan na matagal niyang ipinaglaban. Ang mga taong minsang sumira sa kanyang dangal ay nahatulan at ang lider na si Renzo Vergara ay tuluyang napasailalim sa batas. Sa kabila ng mga taon ng sakit at takot, nanatiling matatag si Trixie. Patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, may hustisyang naghihintay sa mga taong marunong tumindig sa katotohanan.